Yo, what's up mga pare ko? Kamusta po? Magandang araw sa inyo. Ngayon kasi mag-update tayo dito sa ating Honda Click. So, kakatapos lang namin magsagada, alos kakauwi lang din namin. Siguro mga 2 days ago pa lang. So, gusto ko lang mag-update dito sa ating Honda Click kung ano na nga ba status nito. Sa mga hindi po nakapanood, kinargahan ko po ito. Ginawa nating 175cc. Gamit natin ay yung MT-RT na black. So sabi ko kasi, after ng sagada, mag-a-update ako dito sa motor na to kung ano na nga ba yung status, kung nasira ba siya sa rides namin. So ngayon, pag-usapan lang natin, ito lang ating motor. So napakalayo rin ang biyahe namin mga pare kay Sagada. Siguro almost 700 kilometers balikan. Tapos alam naman natin ang Sagada, hindi yun biro na biyahe. Kumbaga sa motor talagang puro paahon yun. Medyo stress yung mga motor natin kumpara dun sa mga normal na ride lang. So dito naman, yung kondisyon ng motor ko ngayon, okay naman siya. Wala akong na-encounter na pagka-overheat. Hindi rin sumingaw yung head nito. Basta sobrang okay na okay po rin ang makina niya. Natuwa nga ako sa kanya kasi kahit puro paahon, hindi ko na-encounter na nag-overheat to. Tapos yung coolant niya hindi umaangat dun sa reserve. Kaya talagang natutuwa ako dito sa build natin. Tingnan nyo. Kaya pinili ko rin yung gabi mag-ride para nakikita nyo rin yung speedometer ko. Harap sa hatawin Oh. Ito siguro isa sa mga best na build ko sa makina ko dito sa motor. Kasi normally yung binubuo ko lang dati 59, pinakamalaki na yung 60 na napatino ko. Pero ngayon nakapagpatino ako ng 62 na black na dati hindi ko magawa. Actually dati nakapag long ride na rin ako ng 62 na black. Gamit ko naman nun yung JBT. Kaso isang beses ko lang siya nagamit ng long ride. Nung pagka-uwi, ginamit ko lang dito sa amin. Sumingaw na yung head, umapaw yung coolant. Nakabiyahe naman siya balikan ng Kasiguran, Aurora. Malayo-layo din yun, pero bumigay din siya agad Kumbaga parang one ride lang talaga yung nangyari doon. Pero itong black ko na to, pagka uwi ko, ginamit-gamit ko pa dito, binihirit-birit ko pa. Pero parang wala nangyari, parang ganun pa rin talaga yung condition niya. Kasi mararamdaman niyo rin yung pag may singaw yung head niyo humihina yung hatak. Pero dito, kung ko siya binuo, ganun pa rin, lumakas pa nga kasi na-break in na siya papatawin. Yung 80 basic lang. Nung nakaraan diba nag 0 to 100 tayo, yung speed test kung gaano natin makakuha. Try ulit natin siguro ngayon, try lang kung yung makukuha na natin na break in na siya. Kasi diba sabi ng iba kapag na break in na daw yung motor, mas lumalakas daw kasi mas lumuluwag na yung mga piston, mas lumalapat na siya, mas nagiging maganda yung performance. So tingnan natin. Pero dito pa lang sa hato ko, grabe, napakasarap na niya gamitin. Yung iba talaga pag naka 62 kayo, yung piga ng throttle nyo, ramdam nyo yung acceleration ng motor. Kahit na naka 15T ako, actually malaki itong gearing ko, naka 15T, 1542T. Unlike sa 14T na maliit, tsaka mas mababa ang gear ratio nun. Pero ito talagang malaki. So kahit na naka 15T tayo, yung acceleration niya ramdam ko pa rin. Bala ko nga ibalik sa 14T Ditingnan ko yung hatak niya kung gaano nga ba siya kalakas talaga. Kasi sa 15T may bawas talaga siya. Kumbaga ang habol ko sa 15T yung madulo siya. Pero yung ride namin ng Sagada, dapat hindi ko siya 15T kasi puro paahon siya. So dapat nag-stay lang pala ako sa 14T. Kapag mag 15T ako, siguro ang mga ride ko siguro ng bagay, yung mga diretsuhan, yung mga Pangasinan, yung mga ganun. Pero kung ano lang siya, puro kurbahan, ahon, maganda sana nag-stay na lang ako sa 14T. Pero okay lang kasi ramdam na ramdam ko pa rin naman yung ano niya, hatak ng makina. Ayun no.
kahit na tumatakbo ako ng 70 plus tapos sinataw ko yung acceleration or yung silinyador ko, talagang ramdam ko pa rin yung ano niya, yung hatak niya. Kasi 'di ba normally sa iba, kapag tumakbo ka na ng mga 60, 70, pag binigyan mo pa rin ng silinyador, parang sakto na lang yung ano niya, yung damba niya or yung hatak. Pero dito, ayan, tingnan mo, 60, 70. Ayun, oh, ang bilis pa rin tumaas ng speedometer natin, oh. Ayun, oh, 100, 110, 140. Ganun siya kalakas mga pare ko, eh, grabe. Natutuwa nga ako talaga dito sa pagkakabuild natin. Saglit lang ha, nakita nyo yun. Sobrang saglit lang, napatakbo ko ng 115. Eh paano pa kung sobrang haba ng kalsada na to? Kasi dito medyo may pa-curve na agad eh. Ang inaano nga, paano kung mahaba yung kalsada na to, edi mas mataas yung top speed na ma-achieve natin. Pero actually, hindi naman talaga top speed din yung habol ko, kaya ako nagkarga. Yung mga acceleration na ganito, kumbaga plus na lang sa akin yung top speed eh. Kaya nga, di ba sabi ko kanina, parang gusto ko balik yung 420 para mas ramdam ko yung damba. Kasi yun naman talaga yung habol ko. Tsaka syempre, marami din kasi sa daan mga pare kayo, no? Kapag overtake tayo, ayaw tayo pagbibigyan. So, kailangan din talaga natin ng speed. So, try ulit natin dito. Kung ano yung ma-achieve natin, ha? Okay, 0-0. 1, 2, 3, go! Ayun, ang bilis mag 60. 100. Kaso kasalubong na tayo, hindi tayo pwede mabilis ng ganito. Ayun, may idea kayo kung ilang seconds ko nakukuha ngayon yung 100? Palagay ko mas mabilis na siya kumpara sa dati nung una kong testing dito sa daanan na to. Bilis eh. Wow. Nag 120 tayo. Kulang yung kalsada eh. Ganun kalapit yung set natin dito sa makina. Napakaganda. Na-achieve ko rin yung yung tibay dito sa 62. Dati talaga nakailang baklas ako dito sa 62 eh. Ang problema ko kasi dito sa 62, kaya nahirapan din ako dati patinuin, yung pinaka-sleeve niya manipis, yung humahawak ng kompresyon sobrang nipis na lang. Yung pagitan ng water jacket tapos yung pinaka-bore natin, manipis na lang siya, kaya nangyari dun nagkokos ng leak. Yung mga 59 kasi tsaka yung 60 medyo makapal kasi yung sleeve niya, kaya nangyayari makapal yung mahawak sa compression, kaya hindi talaga singawin. Pero dito manipis eh. Pero ewan ko kahit na manipis siya, nahahawakan pa rin yun ng maayos yung compression. Nataas pa ng compression nito eh, nasa 12 point something eh. Yung 62 ko na MTRT, hindi ko to nilagyan ng ng double gasket. Isang base gasket lang din to, wala ring machine shop, yung hindi rin naka dish type yung piston ko. Kumbaga naka valve packet lang siya. Siguro nakabawas din kahit pa paano ng konti yung compression dun sa valve packet, pero hindi ganun kataas talaga. Unlike dun sa nagpa dish type ka talagang bawas yung compression. Pero dito konti lang, kaya pagsukat ko nasa 12.5 pa nga eh. So mataas pa rin talaga, pero nahahawakan pa rin niya ng mabuti yung compression, kaya natutuwa talaga ako dito. Siguro nasa pyesa din, kasi gamit natin MTRT eh. Alam naman natin ang MTRT, talagang quality to pagdating sa pyesa, sa mga aftermarket parts, lalo na sa mga pangkargado. Itong black,
Maraming mga okay naman dyan na block eh, pero isa ito sa mga pinagkakatiwalaan ko. Yung ibang block naman like Z5, makapal yung sleeve niya. Ang kaso lang, yung water jacket nun hindi tugma dun sa stock na head. Magkaiba sila ng butas. Ang nangyayari, ang nasusunod pa rin na hahawak sa compression yung ating head, kahit na makapal yung water jacket. So ganun po yung nangyayari. Ngayon, may mga lumabas din na magagandang head yung Ataka, naka big valve na, tapos yung water jacket naka spread out na rin, kaya okay din. So ilang mga pare kayo, no? Sana nagka-idea kayo, or naibigay ko rin yung gusto nyo malaman na update. Siguro after 1 week mag-update ulit ako dito sa ating Honda Click, kasi gusto ko rin maibigay sa inyo yung talaga, yung tunay na tibay ng build natin. Saka kung gusto nyo rin magpabuo sa akin, pwede rin, PM lang kayo dito sa page ko.